Hi mga kabay! Ito na yung sinasabi ko kanina na magmukbang tayo ng tinulang manok na may papaya, may malunggay, may daon ng sili. Ito yun mga kabay. Diba, kumuha ko kanina ng tanglad at saka yung daon ng sili at saka malunggay. Ito na yun. Ito na yung kainin natin ngayon. Kanin. Suka na may chili na kulikot. Maanghang to, maanghang. Kumusta mga kabay? Naghapunan, nagtanghalian na ba kayo dyan? Ako, ito pa lang tanghalian ko. Daming sili oh. Tapos kumain ito, orange. Nakain tayo mga kabay. Medyo marami-rami yung kanin ko ngayon. Nagutom ako, wala akong snack kanina, wala akong agahan. Ito, sabaw. Sabaw. Sarap. Ito yung papaya. Hindi masyadong luto. Sinadya ko kasi ayaw ko yung masyadong malambot. Sarap. Ito yung manok. Oh, ang lambot. Kaya sasaw natin sa sili, asuka. Pasensya na kayo mga kabay kasi mahilig ako kumain. Sabaw. Ang sarap, ang lasa. Baya. Kain tayo mga kabayan, kain tayo. Ang tanglad ko sa likod ko. Anghang. Sa Pinas mga kabay, yung tinitinula naming manok noon, native, Bisaya. Eh dito sa Dubai, bihira lang yung Bisaya na manok eh. Kaya yung tinutulan namin dito, yung boiler. So masarap pa rin. Depende rin yan sa magluto. Suka na maanghang. Sarap.
Alam mo mga kabay, nung nasa bukid pa ako noon, siyempre bukid, medyo mahirap eh. Magkasaka lang kami. Minsan, inabot kami ng tag-init. Ilang buwan tag-init yun. Wala kami makain, walang bigas kasi ano eh. Wala ka nang tanim kasi tag-init. Ginawa ng nanay ko, tatay ko, ano sila? Kumuha sila ng gabi, yung karlang. Yun, karlang at saka yung kamuting kahoy. Tapos yung nanay ko nagluto ng alam niyo yung alagbati na diun-unan, parang ano ba yung nilagyan ng suka. Yun ang ginawa naming ulam na ulam sa karlang at saka kamuting kahoy. Pero masarap pa rin. Eh, alam naman pag bukid. Kahit ano basta pwedeng kainin mo na. Mahirap kasi pag magkasaka ka, tapos yung sinasaka mo kasi kami noon mais eh, walang gumay, palay. Ang palay meron patubigan yan, nasa yan, sa medyo malapit sa lungsod. Eh kami sa bukid kami. Sa Bisaya pa, bakilid ba? Kaya ano lang kami talaga doon, mais, saging, karlang, kamuting kahoy. Pero alam nyo mga kabay, masaya pa rin kami kahit ganun ang buhay namin. Kasi kasama-sama kaming pamilya. Kahit yung lang kinakain namin, magkasama kami. Ang tatay ko, at saka yung nag-aaral kami noon. Alam nyo ba yung nilalakad ko noon sa mula grade 1 hanggang 4th year high school. Gumraduate ako. Alam nyo ba ilang kilometro? 8 kilometro nilalakad ko namin. Ba't yung mga kapatid ko? Ulan, init. Ang matindi doon pag tag-ulan, mula sa bahay namin, yung mga sapatos namin at tinilas, bit-bit namin yun. Hanggang sa aabot kami sa karsada. Kasi sa karsada wala nang putik. Pero mura sa amin, hindi pwedeng magsuot ka ng tsinelas at saka sapatos kasi ang putik, ang lalim. Tiniis namin yun hanggang nakatapos ako ng high school doon sa lugar na yun.
Hindi na ako nakapag-aral ng college. Kasi, alam mo na, sa hirap ng buhay, naintindihan ko naman yung kalagayan namin. Kasi, itong may papayo ko sa inyo mga kabay, kung mahirap kayo, kung dumaan kayo sa pinagdaanan ko, wag na wag yung sisihin ang mga magulang ninyo na ba't ganito tayo, mahirap tayo. Pakita natin magsikap tayo. Kasi hindi naman kasalanan sa mga magulang natin kung ba't tayo mahirap yan. Pati sila biktima rin sa pagkakataon sa panahon. Payo ko sa inyo, sikap lang. Marami pa akong ikukwento sa inyo tungkol sa buhay ko sa Pilipinas noon. Siguro hindi naman lahat dumaan doon, pero halos. Kaya ako noon, ano lang, sikap lang talaga. Galing ako sa bukid, pumunta muna ako ng Davao. Mga kabay, itutuloy ko yung usapan natin tungkol sa buhay ko. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Kasi medyo mahaba-haba eh. Kaya God bless to all. Mga kabay, ingat kayong lahat. Okay, mga OFW, Pinas, saan man tayo ngayon, ingat tayong lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year.